If you've ever been to a hike in Mount Banahaw and toured the communities near the mountain, you would have been acquainted with the veneration of Rizal. Veneration not just as the national hero, but also as part of a pantheon of saints within a belief that affords him divinity. These millenarian groups have appropriated Rizal within their faith and have given Rizal a new meaning. In this episode of Rizal on Air, let's talk about Cristong Rizal and millenarian groups in the Philippines. I am Aaron Malyari. I am Janet Reguindin Estrella. I am Vec Alporja. And I'm Lee Candelaria. And this is Podcast Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Hello sa ating lahat. So ngayon ay nasa episode 9 na tayo ng Rizal on Air. So last episode, tinalakay na natin ang kanyang trial at execution. So in the next episodes, mag-move on na tayo sa pag-uusap tungkol naman sa paggunita kay Jose Rizal. So dito, titingnan natin yung mga pananaw tungkol sa naging buhay niya at sa mga naging ambag niya sa kabansaan ng Pilipinas. Siyempre, titignan din natin ang mga debate sa iba't ibang mga pananaw na yan para mas makita rin natin ang halaga ni Rizal. Kasi makikita natin si Rizal sa iba't ibang larangan ng buhay natin. Halimbawa, lahat tayo ay nakakahawak ng piso at andon si Rizal. Dahil sa Rizal Law, inaaral ng lahat si Rizal. Ang daming academics ang naging interesado rin kay Rizal. So, siyempre, marami talagang naisulat about him. Rizal is present in the everyday, kung tutuusin. So, kumbaga, paano yung buhay ni Rizal ay nanatiling buhay, sa diskurso at syempre sa kamalayan ng mga Pilipino, So, exciting tong unang topic natin kasi marami din talaga yung iba't ibang pananaw dito, At yung tinutukoy natin, 'di ba nabanggit natin dun sa intro na yung pag-venerate kay Rizal ay hindi lang talaga bilang isang bayani, kundi actually yung pagpasok niya rin mismo doon sa pananampalataya ng mga Pilipino. Tama. So, dito nga sa episode na to, tignan natin itong mga tinatawag na mga Rizalista. O itong mga grupo, as Prospero Covar looks at them as social movements, na tinitignan si Rizal bilang divine at bahagi ng paniniwala at pananampalataya. Sa academic literature, ito rin yung maituturing na mga millenarian movements. Itong millenarianism ay pumapatungkol doon sa mga grupo o social movements na naniniwala sa isang major transformation na magaganap sa lipunan kapag na-establish or na-re-establish yung kingdom of God, kumbaga yung paparating na second coming sa Christian doctrine. Right. Nakasandig yan doon sa Book of Revelations sa Christian Bible kung saan nakatala yung final judgment, Armageddon, rapture, at iba pang mga kaugnay na terms. So dahil nga pumasok sa ating kamalayan ang Christianity, talagang naging grounded rin ang ganitong paniniwala. Kaya nagkaroon ng mga millenarian groups sa Pilipinas at different points in our history. Pero siguro para sa mas malinaw na konteksto, napaka-interesanting i-point out yung syncretism na naganap at kasama pa yung ibang historical events na naka-influence sa paghuhulma ng mga Rizalista groups na ito bilang mga millenarian groups. So, tignan natin yan mamaya. Tama, At ang mga millenarian groups na ito ng mga Rizalista ay actually nagsimulang umusbong sa Pilipinas early 20th century pa lang. 1907 halimbawa, isang Spanish writer na si Miguel Unamuno ang gumamit ng termino na Tagalog Christ when he observed many of these groups having many followers and actually continuing to gain membership. So, at maraming mga grupo sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. Siguro yung isang pinaka-pamilyar sa akin o siguro sa ating apat na rin, itong mga grupo sa Southern Luzon, particularly yung malapit sa Mount Banahaw, katulad nga nung sinabi natin sa intro. So, alam natin yan kasi nakapag-field trip na tayo dyan, diba? So, siguro tanungin ko na lang din kayo, ano ba yung mga fond memories ninyo noong mga trips ninyo dito sa Banahaw? Hindi pa ako nakapunta. Kung sino pa yung taga Laguna, siya pa yung hindi nakapunta. Sa Baguio kasi ako nag-college, doon ako nag-PI, kaya hindi ako pero 8 taon nagturo sa LD. Ang dami akong pwedeng sabi excuse, pero hindi naman kayo maniniwala. Yung hiya naman si Macario sa kaya, True. Okay, so siguro dahil mukhang edad naman yung pinag-uusapan natin dito sa dami ng beses ng pagpunta ng Mount Banahaw. Siguro yung isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutan kapag dun sa pamamwesto,
yung sa kuweba ng husgado, kasi pag sinabi kasing pamumuesto sa Banahaw, 'di ba? Parang siyang physical and spiritual cleansing. So, bago ka talaga makapunta doon sa kalbaryo na tinatawag nila, yung parang last na stage na 'yan nung pamumuesto na bahagi nung pangkalahatang pamamanata mo pag nagbanahaw ka. Kailangan malinis yung aspetong physical at spiritual. So, yung isa sa mga pinaka-struggle diyan, yung kailangan sa kuweba ng husgado, makalabas ka. Hindi ko siya kayang ma-describe siguro hindi sapat yung mga salita para i-describe yung itsura nung kuweba, no? Pero parang ang hirap niyang lumabas. 'Di ba? Makalabas dun sa kuweba na yun. Tapos ang paniniwala nila, kapag nakalabas ka dun ng walang sugat, kasi sobrang sikip, tas kung ano-ano mga posisyon yung kailangan mong gawin para makalusot. Tapos pag wala kang sugat na nakalabas dun, ibig sabihin daw ay mabait kang tao. So ilan ang sugat mo, Mams? Ngayon kapag puro ako nun siguro mga lang. hindi ko na maalala kung ilan yung sugat, pero feeling ko wala masyado, trust. Pero yun nga, pag daw marami kang sugat na lumabas doon, ibig sabihin makasalanan ka at yun, napagbayaran mo na doon sa sakripisyo na yun. Kaya pala patuloy sa mong paa. Ikaw, Lee, may mga kwento ka ba sa Banahaw? Well, I've been to Banahaw several times, pero kapag part na ng husgado, yan talaga yung sinasabi ko. Hindi ko naman kailangan malaman kung may makasalanan ako or what. Kasi, ang laki ko kasi. So, feeling ko kahit makasalanan ako o hindi, hindi ako makakalabas. Na-imagine ko na kailangan dumating ang mga ambulansya, kailangan dumating ang mga, para mailabas ako sa husgado na yan. Parang defying physics, no? So, hindi ko na sinubukan, Pero akin, ang pinaka-favorite part ko sa Banahaw at sa pag-i-explore sa Banahaw noong natuturo pa ako ng Rizal at kapag nag-field trip ang mga estudyante ay yung idea ng spiritual cleansing na kailangan mong gawin bago, syempre kasi bilang yung mga estudyante ko, exciting silang mag-swimming dun sa Santa Lucia Falls. So, sinasabi ko sa kanila na hindi pwedeng dumiretso sa falls, okay? Kailangan nating pag-isipan din kung paano nangyayari yung pananampalataya kay Rizal sa lugar na ito. So, at papunta ka sa Santa Lucia Falls, medyo scary, no? Medyo matarik. May mga steps naman, pero yung tipo kunyari maulan, feeling ko yung isang dulas mo lang, pwede mong ikamatay eh. So, yun yung lagi iniisip ko na parang tuwing bababa kami doon, nakailang field trip din naman ako dyan na parang, paano kung mamatay ako dito? Parang medyo hassle naman. Pero yeah. Pero ang sarap maligo sa Santa Lucia Falls. Yun ang masabi ko. Malamig yung tubig. Oo. Ako halos same ng sinabi ni Lee. Kasi kilala nyo naman ako, diba? Hindi ko forte ang mga hiking, ganyan. So, talagang hirap na hirap ako sa Banahaw. So, hindi ko din talaga alam kung ito ba ay mensahe sa akin na napakamakasalanan ko o kaya hirap na hirap ako o talagang flat-footed lang ba talaga ako, no? So, pero gusto ko rin yung sinasabi ni Lee na spiritual cleansing kasi 'di ba sa Banahaw din yung yung buhok ni Maria ba yun o tsaka yung yung mga falls na yun, na mga maliliit na falls na nakakatuwa. Buhok ni Ina tsaka balbas ni Ama tsaka buhok ni Maria na nakakatuwa kapag nagpupunta ako doon na mayroon talagang mga nagpipilgrimage at nag-recharge ng kanilang mga anting-anting doon sa mga site na yan. Isa pang fascinating sa akin sa mga trip sa Banahaw kapag nakakaroon tayo ng interactions with the people. Alam mo, totoo ito, no? At nakakamangha rin talaga. Kasi, alimbawa, naalala ko nung unang punta ka rito na nung 1970s. Circa 1970s, hindi, joke lang. Na-amaze talaga ako dun sa mga altar at retablo na nandun yung image ni Rizal at yung iba pang mga bayaning Pilipino. Sana makapunta naman ako dyan in this lifetime, pero I'll just take your word for it. Oo nga, wish ko din yun para talagang sa'yo. interesting at fascinating yung mga makikita sa Mount Banahaw. At I think talagang based on your descriptions, makikita natin yung mga binabanggit ng marami sa mga scholars natin, kagaya nga ni Prospero Covar, Hugh Salazar, at Nilo Ocampo, na talagang makikita doon yung syncretismo. That's right. Ang isang interesting nga dito, makikita yung convergence ng sinaunang paniniwala kasi makikita natin dyan yung pagbibigay halaga sa kalikasan. No? So, gaya nga nung sa Mount Banahaw, yung binabanggit kanina na pamumuesto. No? So, may ilan sa kanila, may mga anting-anting at itong mga ito ay nagko-coexist with Christian beliefs.
Tama. So doon sa Christian beliefs, andon syempre yung maintenance ng Holy Trinity. May mga practices like binyag, at ang isang paniniwala ng maraming grupo ay si Rizal ay reincarnation ni Jesus Christ. Kaya nga Kristong Tagalog ang tawag sa kanya, di ba? Pero hindi naman ito in the sense na Hindu reincarnation. Ang in-underscore ay yung pagkahalintulad ng pasyon ni Kristo sa naging buhay ni Rizal. Kaya nakikita si Rizal na pwedeng bilang Diyos, bilang propeta o bilang santo. At yung pagpasok ni Rizal at sa iba ay canonization niya, nagpapakita doon sa isa pang elemento sa syncretismo ng mga Rizalista group, no? Yung nationalismo. Marami sa mga grupong ito actually ay naitatag at the turn of the 20th century. So, after ng revolution, no? Nandun yung nationalism. Sa Iglesia Filipina Independiente halimbawa, itong Philippine Independent Church na naitatag noong 1902, breaking away from the Vatican, they canonized Rizal as a saint along with other heroes of the revolution. No, at syempre, yun nga, mga millenarian at Rizalista groups inelevate si Rizal at yung iba hindi lang nga bilang santo kundi Kristo. So yung paghahalo ng sinaunang paniniwala ng Christian belief system at nationalism ay ilan sa mga major currents that really shape these Rizalista groups. I think mahalaga itong ma-highlight para maunawaan natin yung practices at beliefs ng mga grupong ito. Kasi hindi ako comfortable sa term minsan na kulto kapag nire-refer yung mga Rizalista. Siguro kasi nagkakaroon ng negative connotation yung term na cult. Pero kasi, hindi dahil iba siya sa paniniwala mo, automatic na ibabrand mo siya as negative, di ba? Kailangang unawain, i-deconstruct at himayin itong mga grupong ito. Agree, kasi 'di ba kailangan rin nating isipin, laksa-laksang tao ang umanib. So nagre-resonate sa maraming tao yung teachings ng mga grupong ito. Siguro maganda magbanggit tayo ng ilang halimbawa. So yung isa sa mga well-documented ay itong Iglesia Watawat ng Lahi na some say was established as early as 1911. So these adherents of the Iglesia Watawat ng Lahi, they believe that the Philippines is the site of the new kingdom of God. So at nagdevelop ang teachings later on, supposedly after listening to what they call banal na tinig, o minsan santong tinig, now which revealed later on to them that they were actually being guided by Jose Rizal. Isa sa major goals ng movement actually says that they should love God, they should love their brethren, at yung isang interesting, they should love the motherland along with the heroes of the revolution, especially Rizal. Accounts also say that originally, it was Samahan ng Watawat ng Lahi, but it was changed to Iglesia noong context ng Japanese occupation kasi baka maging suspicious sa mga Hapon kapag samahan. May kita mo na naman dito yung sinaunang paniniwala, lalo na dun sa banal o santong tinig na very similar or akin dun sa mga diwata at anito. Pero may Christian God at nationalism with Rizal and with other revolutionary heroes. True. At isa yung Iglesia Watawat ng Lahi sa mga pinakamalawak at pinakamalaking Rizalista groups. Naniniwala rin itong Iglesia Watawat ng Lahi sa Holy Trinity. Yung power of the Father, ibinigay kay Moses. The power of the Son, ibinigay kay Jesus Christ. At ang power of the Holy Spirit was given to Dr. Jose Rizal. So actually, naniniwala rin sila na Jesus Christ is embodied in Rizal. Kasi for many Rizalista groups din, naniniwala sila na ang Latin name ni Rizal ay Jove Rex Al. So yung Jove pertaining to God, Rex meaning king, at Al meaning all. So parang ang kanilang interpretation ay God and King of all ang meaning ng pangalan ni Rizal. So with this divinity, they also believe that Rizal did not die noong 1896 at actually nasa New Jerusalem nga siya sa Banahaw. At since Rizal is to an extent the Holy Spirit, they believe that it is him that guides the leaders of Iglesia Watawat ng Lahi. Ako naman yung interesante sa akin, yung Suprema de la Iglesia de la Ciudad Mística de Dios, ang haba, Ciudad Mística de Dios, na na-establish naman noong 1920s, At isa ito sa mga pinakamalalaking grupo na makikita natin sa Bundok Banahaw. So,
Similar sa Iglesia Watawat ng Lahi, naniniwala itong Ciudad Mistica na nagpa siya ang Diyos na ilipat sa Pilipinas ang Kingdom of God at hindi pa tapos ang misyon ni Jesus at si Rizal ang magpapatuloy nito. No? At yung isang interesante dito para sa akin ay yung group na ito is always led by a woman. No? At ang tawag sa kanya ay Suprema. Reminiscent of Babaylan, no? Very interesting. Actually, merong isa pang led and established by a woman. Ito naman yung Adarnista o Iglesyang Pilipina na itinatag naman 1901 pa lang sa La Union. So itinatag ito ni Candida Balantac na galing Ilocos. At actually naniniwala ang mga kaanib ng grupong ito na siya ay isang engkantada at kapag nagpipreach daw siya ay pumapalibot sa kanya ang rainbow. So parang ibong Adarna kaya siguro tinawag ang kanilang mga sarili na Adarnista. Interesting itong mga Adarnista kasi sa kanila, Rizal is actually the god of the Filipino people. Hoverex Al nga. At they also maintain that Rizal did not die in Bagong Bayan. Pero for me, yung striking sa kanila, hindi lang yung Holy Trinity, 4 ang persona ng Diyos. God the Father, God the Son, the Holy Spirit, at the Mother. Grabe, amazing ano. At katulad nga nung nabanggit ni Vec kanina, itong mga Adarnista at itong Ciudad Mistica de Dios, nagpapakita naman nung pagpapatuloy nung sinaunang paniniwala at yung, syempre yung place ng Babaylan at siguro in general, no, yung kababaihan sa lipunan. Tama, no? So, ilan lang itong mga nabanggit natin sa mga Rizalista groups na umusbong at namayagpag sa ilang bahagi ng Pilipinas. At gusto ko lang i-emphasize yung points natin kanina na mahalagang maunawaan natin itong mga grupong ito doon sa konteksto ng kanilang pagkakatatag. So marami sa kanila natatag sa kasagsagan ng pagbubuo ng bayan after the revolution. So early 1900s, di ba? Kaya talagang matingkad yung nationalist elements. Pero makikita rin sa kanila yung mga element ng sinaunang pamayanan at paghalo nito sa Katolisismo. I agree. And these elements give to them the logic of their belief system and their practices. At lagi ko sinasabi ito sa mga estudyante ko, they are like any other religion. They operate with the same kinds of ideas. No? So it's not right to ridicule them or to think of them as any less of the major religions or at least the mainstream religions in our society today. And like other religions, these groups have elaborate doctrines that help in making sense of their world. Alright, with that, I think we can end this episode of Rizal on Air. At sa susunod na episode, titingnan naman natin ang relevance ni Rizal by talking about some of the major academic discussions, interpretations, and debates about his life and works. Tuloy-tuloy lang sana tayo no, sa pagsuporta sa podcast. Follow our social media pages sa Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. Pakinggan nyo rin kami sa iba't ibang mga podcast platforms at subscribe na rin sa Podcast TV sa YouTube and visit our website, podcast.org. Alright, so until next week, see you and have a good day.